Update lang mga paps sa dating naikabit na genset battery na ang brand ay Dynaforce na N50 dito sa 75 kilovolt ampere na genset at na-install noong November 21, 2022. So 2025 siya expected na ma-expire at working pa rin siya ngayon. Ang lifespan as to experience ng mga battery ay mga 3 years lang. Okay mga paps, this has been Kabasic channel, your troubleshooting channel. Like and subscribe to our channel, and that's it for a while. And from 75 kilovolt ampere genset, ito ang kanyang ATS. At buksan natin. Sira na ang kanyang lock. At ang kaiba dito sa genset na ito ay ito, dynamo type na genset na meron pa siyang safety auxiliary identification para dito. Ito yung Meralco at ito yung kanyang emergency o aka yung genset. Okay, ang ganda. Ganda ito. Ayan, no? Naging ATS siya dahil sa may by motor. Tignan mo. Pag na-energize yan, na nag 0 volt sa Meralco, ito ang mag-transition. As in, literal na dynamo type na ATS. Okay, this has been Kabasic channel, your troubleshooting channel, and that's it for a while. Okay mga paps, narito na naman tayo sa genset troubleshooting. Na 75 kilovolt ampere ang Altman power, pero Cummins yung makina nito. Ang concern ay ito na yung filter na tinatawag na water fuel separator ay i-check natin. At sabi ay umuusok daw ito at maaaring humihinto. At napakasimple lang mga paps kung paano i-detect kung may tubig, pero pwede naman sa tubig, sa bottled water, pero ito ang gagawin natin. Tester, well, resistance tester at tabo. At dahil sa isang kamay lang tayo mga paps, ay ito yung water fuel separator. At check natin kung may tubig nga, at para magpalit tayo ng gas station, at usually nasa gas station yan. At alam naman natin na mabigat ang tubig kaysa diesel. I-drain natin. Medyo masikip ito.
Iikot lang natin to para ma-drain kung ano man yun nandyan, kung tubig man o pure diesel nga. Ganyan lang yung pihit dito. Habulin na lang natin. Wala pang tumutulo ah. Wala. Ayan. Saka natin saorin. Siguro ubusin natin yung laman nito, itong tangke. Ayun. Check natin kung yung ilalim niyan eh lumalim na. Ay may, kung ito ay may halong tubig. At ito ay pinapapalitan. Check natin. Meron siyang ano, dumi na. Then sarado. Wala nang laman, kailangan nito ng pondo pag tumakbo. Then dito medyo hindi obvious kung may tubig man dito, hindi kita eh. Then for the first time mga paps, ito yung method. Magagamit ito kapag ang mismong tangke na, itong tangke ang kailangan na i-check kung may halong tubig dyan. Gagawin natin ay nasa resistance. Well, napakasimple lang test nito. Non-conductive naman ang diesel, so hindi siya conflict. Ipantay lang natin muna. Hindi siya conflict sa electronic parts nito. Check. Ayan. Nagde-deflect, may ano siya reading. Kailangan ay ito ay walang reading kung purong diesel nga. Check. Ayan, oil. Puro nga, purong ano nga, purong diesel nga, walang nahalong tubig kasi papailalim yung tubig eh na ma-detect ng tester. Ayun no, yun, pero hindi siya tuloy-tuloy.
Maaaring kaunti lang. Maaari naman natin na ilagay sa isang 500 ml na bote. Pero ito, as you can see, meron nga siyang halong tubig. Pero itaas pa natin. Kalas, medyo baba pa natin. Mukhang may resistance, may halo nga ito. Pero kaunti lang. Ayun, no? Conductive kasi ang tubig. At ang diesel ay non-conductive. Ayun, no? Ang diesel ay non-conductive at ang tubig ay conductive. 7 meg, 8 meg. Ayun, no, nagre-reading na. Angat lang natin ng konti. Sobrang kaunti lang. Angat ng konti, nakadikit sa tabo. Okay. Mukhang may tubig nga, pero i-confirm natin sa ano doon sa bote. Okay, wait lang. Okay, test ng ohmic resistance. Water versus diesel. Using this tester. Water 0.7 and this is the diesel. No resistance. Again, water 0.8 and diesel wala resistance. Water again, the resistance, and diesel resistance.